What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now meron na naman tayong panibagong video, at sa video na to pag-uusapan natin ang good news, isa sa mga good news, dahil si President Trump, yes you heard it right, si President Trump, ang presidente ng United States of America, signs order to establish strategic Bitcoin reserve. So ano ba yung strategic reserve? Yan yung imbakan, sa madaling salita, imbakan ng mahahalagang yaman nila ng US para sa mga emergency o crisis. Iniimbak nila tong Bitcoin, o nagbobodega sila ng Bitcoin para pag nagkaroon ng crisis, yaan yung gagamitin nilang kayamanan o asset. Okay? So ngayon pag-uusapan naman natin kung ano yung magiging epekto nito sa Bitcoin. Okay, nandito na tayo kay BTC. So, alisin muna natin mga jutsu natin dyan. Major support natin would be 73,975. And last time, I think last week, umabot sa 78K yung dip. Pero anong nangyari kay market? Bumawi. And I think this is because of the news. Syempre yung mga insider nauuna na yan bumili, pero as mentioned, syempre bumalik din, nagkaroon ng bearish. Pero ngayon ano nangyayari? Nagko-consolidate, nagko-consolidate si BTC, and possible na umakyat yan above 90k level. Saan ba 90k dyan? Actually 89k na, above 90k level, because this one is, sabi natin, ito ay major support, but because the major support has been broken, ito paano ba natin ma-distinguish, Doc, pag major support yan? Number one, pag major support, ilang beses yan itatouch? So one, actually ito pa, ilang beses yan itatap? Kumbaga, i-retest yan, tapos tatalbog. By the way, ang meaning ng support yan, yung tinatalbogan ng presyo. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 na beses tumalbog ang presyo. Pero, pag ang presyo nag-below sa major support, magiging major resistance na yan. Ano nangyari dito? Kita nyo? Dito, nauntog na siya. Okay? So, dito, nag-breakout siya, pero binagsak. Dito, again, classic, yung support naging resistance, binagsak ulit. Okay? Nag-breakout and then bumagsak ulit. So, below na naman yan ng major support that turned into major resistance. Pero, titingnan natin kung mababasag niya pa ba yan. So, short-term Fibonacci level natin, above siya ng 0.382. So, alam naman natin, tinuro ko na to lalo sa mga students ko, pag above 0.382 yan ay good sign, semi-bullish para sa aming mga gumagamit ng aking system. So ngayon pag-usapan natin, Doc, ano ba ang possible na mangyari sa Bitcoin in the next few days? Dahil sa recent news na ang USA nag-add na ng Bitcoin sa kanilang strategic reserve. So number one, syempre, ang number one dyan is positive sentiment, o sa Tagalog, positibong sentiment. Lagay na lang natin positibong sentiment, para sa ating pure Tagalog na, kasi may nag-message sa atin minsan, Doc, di ko maintindihan gaano kung ano yung English term na yan. So, tinatry natin as much as possible, kanto explanation para lahat makarelate. Okay? Dahil ang gusto natin, magturo tayo ng technical analysis para sa mga kababayan natin Pilipino na hindi naman ganong karunungan sa English. Pero, at the same time, kaya mag-explain natin para mas matuto sila, di ba? Hindi naman kailangan magaling sa English. Kailangan mo lang ng technical know-how sa trading. Kaya nandito tayo. So ano ba yung mangyayari pag na-realize na ng mga investors o ng mga Bitcoin buyers o possible buyers na yung US mag-a-add ng strategic reserve sa kanilang portfolio? So syempre, alam naman natin si Donald Trump, presidente yan ng US. So ngayon, ang sasabihin ng investor, ito si Donald Trump, bullish to.
bullish to sa Bitcoin. Ano mangyari sa investor? Magkakaroon ngayon yung investor ng peace of mind and greed na bumili ng Bitcoin dahil alam nila mismo yung presidente ng US, yung presidente ng top number 1 country sa buong mundo, bullish sa Bitcoin. Ngayon, kahit naman ako kung investor ako, si Donald Trump na to presidente na to. Ibig sabihin itong presidente na to, influential to sa mga investor. So ano mangyari kay Bitcoin? Bukod sa positive sentiment, ano mangyari? Pagtaas ng value. Lagyan natin ng possible kasi hindi naman natin sure, tanging price action lang ang makakapagsabi kung tataas ba yan o hindi. Dok, ba't bumaba? Di ibig sabihin mali ako. Pero pag tumaas, which is a high chance na tumaas. Bakit kamo? Kasi nga may positive sentiment. Usually, bigyan ko kayo ng context guys, ang coin, kaya tumataas ang coin dahil may news. Kaya bumababa ang coin dahil may news. Ngayon, kung bad news to, kung bad news yung nilabas ng US o ng web na news na si Trump o yung US naglabas na ng news about a strategic reserve, kung bad news yan guys, malamang bumulusok na yung presyo. Pero bakit kaya sa tingin nyo nag-hold pa rin yung presyo sa 89,000? Bakit kaya? So kayo na ang sumagot dyan, pero ang sinasabi ko lang dito, usually ang number 1 driver ng upward move ng presyo is yung positive sentiment. Wala pa akong nakita sa history na may negative sentiment tapos yung presyo bumubulusok pataas. Okay? So kailangan ng positive sentiment para tumaas din yung value ni BTC. Okay? So that's possible reason number 2, tataas ang BTC price in the next coming days. So sabi natin nung last time, possible bear trap lang to. Tingnan natin kung magmamaterialize yung bear trap na yan. Okay, so last. Sige, last. Ito na yung last. Adaptation. So lagyan natin dito ng increase in adaptation. So alam naman natin guys na lagi natin sinasabi na maaga tayo, we are early. So lahat tayo early pa ngayon sa crypto space, pero dahil unti-unti nang naa-adapt ng Amerika o ng number 1 country yung Bitcoin. Dati 2019 guys, halos tanungin mo yung mga tao dito sa Pilipinas, bro, alam mo ba yung crypto? Sasabihin nila hindi nila alam. Pero ngayon na may positive sentiment na galing sa pinaka-influential na bansa na Amerika, magkakaroon na sa tingin ko ng increase in adaptation na halos bawat Pilipino, bawat Amerikano o lahat, hindi naman lahat pero karamihan ng tao sa mundo makikilala na ang kahalagahan ni Bitcoin. Kasi nasanay tayo na pag sinasabi sa balita, cryptocurrency, scam yan, pero ngayon magkakaroon na ng adaptation dahil mismong presidente ng Amerika gagamit na ng Bitcoin, gagamit na ng blockchain. Okay? So yun yung tatlo kong nakikita na pwedeng gawin ni BTC in the next coming days at sobrang excited ako guys. Hindi man ito mangyari ng isang bagsakan na tumaas ngayon yung presyo, at least meron tayong nakikitang adaptation na ginagawa ng mga tao sa blockchain. At least hindi lang tayo yung gumagamit ng blockchain, pero marami ng tao ang makakagamit nito at marirealize ng mga tao na napaka-useful talaga ng Bitcoin. Okay? So kung meron kayo natutunan, please like, share, subscribe, comment, and maraming salamat.
pasensya na dahil hindi ako nakakapag-upload, pero nakakapag-upload tayo ng mga short form videos. I-check nyo na lang. God bless. Jesus loves you. Dr. Momentum out.